Isang mahalagang pagpupulong ang magaganap sa pagitan ng 5 major organizations, ang leader ng Mother Goose, at ang ating bida na si Jack. Marahil ay nagtataka rin kayo kung ano ang layunin ng pagpupulong na ito. Posible kayang maganap ang pinakahihintay ng lahat, ang pagsasanib puwersa ng mga pangunahing grupo upang harapin ang pinakamabigat na kalaban sa lahat, ang Royal Blues. Kung may isa katuparan ang planong alyansang ito, magsasanib puwersa ang mag-amang Noah at Mr. Fogg sa isang matinding laban. Ang kooperasyon ng dalawang makapangyarihang karakter ay isa sa mga pinakaaabangan ng lahat, dahil pareho silang nagtataglay ng hindi matatawarang lakas at kakayahan. Tiyak na magiging kapana-panabik ang kanilang pagtutulungan, na siyang magpapalakas sa kanilang puwersa laban sa anumang hamon. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Jack the Ripper Case Files Kabanata 36. Ang bitag. Sa simula ng kabanata, ipinakita si Ray, isa sa mga opisyal ng Royal Blues, habang inuulat ang mga kaganapan. Tagumpay nilang nahikayat si Mr. Fogg na pumasok sa bitag na inihanda nila. Subalit, laking gulat ni Ray nang malaman niyang hindi basta-bastang tao si Mr. Fogg. Ang inaakala niyang karaniwang kalaban ay naging sanhi ng matinding pinsala sa kanilang base. Walang kahirap-hirap na dinurog ni Mr. Fogg ang patibong, nag-iwan siya ng napakaraming patay na sundalo at winasak ang 10 makinang baril. Ayon sa kalkulasyon ni Ray, halos kalahati ng puwersa ng Royal Blues ang naubos. Para kay Jude, isa sa pinakamalakas na mandirigma ng Royal Blues, walang duda na si Mr. Fogg ang may kagagawa ng malaking pinsalang ito. Tinawag niya itong halimaw, tulad ng mga bali-balita. Ngunit mas matindi ang naging pahayag niya, si Mr. Fogg ay isa raw tunay na kalamidad. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Mr. Fogg na palayo na sa winasak niyang base habang nangangabayo. Napahawak siya sa kanyang napinsalang balikat at napangiti. Pinuri niya ang husay ni Jude, ang Scale Knight, dahil ito pa lamang ang ikalawang tao na nagawang magbigay ng pinsala sa kanyang katawan. Isang indikasyon ito mula sa mga may akda na kaya ring makapagpahirap ng Royal Blues kay Mr. Fogg, na nagpapakita ng angas ng kanilang kwento. Mapupunta ang eksena sa abalang lungsod ng London. Sa loob ng isang karwahe, seryosong tinanong ni Noah si Jack kung paano nila matutunton ang kinaroroonan ng kapatid niyang si Luna at ng kasamahan niyang si Gina. Ipinaliwanag ni Jack na hindi na nila kailangang maghanap, sapagkat ibinigay na ng kanyang kaibigan na si Crimson Widow ang eksaktong lokasyon nina Luna at Gina at iyon ang pupuntahan nila ngayon. Nagulat si Noah sa bilis ng impormasyon at inisip niyang magiging mas madali ang kanilang misyon. Gayunpaman, siningit ni Jack ang kanyang analysis, napakadali para sa kanila ng lahat, na tila isang bitag ang eksaktong impormasyong nakuha. Ang obserbasyon ni Jack ay nagpagising kay Noah, na pabuntong hininga siya at inaming hindi siya nababagot kapag kasama si Jack. Maya-maya, seryosong tinanong ni Jack si Noah kung balak niyang bumalik sa kanyang grupo, ang Mother Goose, matapos ang misyon. Ipinaliwanag ni Jack na maaaring magdulot ito ng problema kung wala si Noah, dahil siya ang leader ng Mother Goose. Saglit na natahimik si Noah at sinabing maigi na wala siya sa kanyang grupo. Tinukoy niya ang kasamahan niyang mga tauhan sa Mother Goose bilang mga taong kumikilos ayon sa sarili nilang kagustuhan, hindi sila basta sunod-sunuran lamang at tila nagkataon lamang na pare-pareho sila ng layunin. Binigyang diin pa ni Noah na sa patuloy nilang pagsulong ni Jack, tiyak na magtatagpo rin ang kanilang mga landas sa dulo. Isang malalim at makahulugang pahayag na nagustuhan ni Jack. Napangiti siya at napuri ang kahangahangang determinasyon ni Noah. Napatanong naman si Noah kung nasaan na silang dalawa. Dito inihayag ni Jack na narating na nila ang kanilang destinasyon. Pagbaba nila sa karwahe, napagtanto ni Noah na pamilyar sa kanya ang lugar. Minsan na siyang napunta rito noon, at maraming buhay ang kanyang kinitil sa lugar na ito. Sa pagpasok ni Jack at Noah sa loob ng mansyon, agad nilang napansin ang lalaking nakaupo sa sentro ng silid. Siya pala si Piman, ang tinaguriang hari ng mga bangkay. Sa pagharap sa kanila, sinabi ni Piman na matagal niya nang hinihintay ang kanilang pagdating. Ipinabot niya na wala sa kanyang mansyon ang kanilang pakay, ang pagsagip kay Luna at Gina, dahil hindi naroon ang dalawa. Agad nagtaka si Jack, kung wala roon ang kanilang pakay, ano ang tunay na dahilan kung bakit sila dinala ni Piman dito. Mabilis ang sagot ni Piman. Aniya, ang kapalaran mismo ang nagdala sa kanilang tatlo sa iisang lugar. May paninindigan siyang hindi tututol sa agos ng kanyang tadhana. Ngunit hindi pinalampas ni Noah ang sagot ni Piman. Sa galit, sinigawan niya ito,
sabay tanong kung ano ang eksaktong lokasyon nina Luna at Gina, at iniutos na sabihin na ito ni Piman. Tumugon si Piman sa isang mahinahong boses, sinasabing walang pinag-iba si Noah sa kanyang dating mapusok na ugali. Napaisip si Noah, mukhang naalala niya ang kanilang nakaraan kung saan nilabanan niya si Piman ngunit tinalo siya nito, bagamat hindi siya pinatay. Bago pa lalong mag-init ang usapan, sumingit si Jack. Nagbigay siya ng tanong kay Piman, at napilitang huminahon si Noah habang nanatili sa likod ng kasama. Sa halip na umiwas, nagbigay si Piman ng nakakagulat na impormasyon, patay na sina Bjorn, isa sa mga leader ng 5 major organizations, at si Mika, ang number 11 ng Mother Goose, mula pa noong nakaraang araw. Nabigla si Noah sa narinig at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang kasamahan. Sa init ng emosyon, sinabihan niya si Piman na tigilan ang mga pinagsasabi nito dahil hindi siya naniniwala. Pinakalma siya ni Jack at sinabi, hindi magsisinungaling si Piman tungkol sa mga impormasyong ito. Dito inilahad ni Piman na ang pumatay kina Bjorn at Mika ay ang 3 Royal Knights na ipinadala ng Royal Blues. Ani Piman, kilala ni Jack ang mga tinutukoy niyang knights, mga pinakamalalakas na mandirigma ng kaharian ng Inglaterra. Sa gitna ng pagtatalo, napabulala si Noah ng pangalan ng kaibigang si Mika, sabay tingin kay Jack, na tila mas lalong nagka-interes sa sinasabi ni Piman. Nagdagdag pa ng impormasyon si Piman. Sinabi niya na ang 4 na leader ng Royal Blues ay seryoso sa layuning lipulin ang 5 major organizations, kunin lang Holy Grail na hawak nina Jack at Noah, at itulak ang kanilang sariling agenda. Isiniwalat din ni Piman na ang orihinal niyang plano ay wasakin sana ang grupo ni Noah, ngunit dahil sa digmaang pinasimulan ng maharlikang pamilya, napilitan siyang isantibi ang assassination plan sa Mother Goose. Sa puntong ito, iginiit ni Piman na dapat silang magtulungan upang talunin ang mas malaki nilang kaaway, ang Royal Blues. Diretso at puno ng kumpiyansa, sinabi ni Piman na hanggat hawak nina Jack at Noah ang Holy Grail at hindi sila magugulo sa 5 major organizations, handa siyang tumulong upang tiyakin ang kaligtasan nina Luna at Gina. Gamit ang kapangyarihan ng mata ni Jack, nakumpirma niyang sinsero si Piman sa kanyang alok. Kaya naman diretsong tinanong ni Jack kung ang layunin ni Piman ay isang pansamantalang kasunduan para ihinto ang hidwaan ng Mother Goose at ng 5 major organizations. Sumagot si Piman ng walang alinlangan, oo. Sa puntong ito, mukhang magkakaisa na ang 3 panig, 5 major organizations, Mother Goose, at si Jack. Layon nilang pabagsakin ang Royal Blues. Nasilayan din ni Jack ang natatanging kulay ng emosyon ni Piman, isang pagtibay na ang lahat ng sinasabi nito ay totoo. Ngunit bago matapos ang usapan, nagtanong si Jack ng nakakaintrigang bagay, may kapangyarihan rin bang taglay ang mga mata mo Piman tulad ng kay Mr. Fogg? Hindi direktang sinagot ni Piman ang tanong na ito. Sa halip, sinabi ni Jack na naniniwala siya sa ibinunyag ni Piman at ibinaling ang tanong kay Noah. Ano ang masasabi mo sa impormasyong nalaman natin? Hindi sinagot ni Noah ang tanong ni Jack. Sa halip, tinutok niya ang galit kay Piman at tinanong kung sino ang pumatay kay Mika. Walang pag-aatubili, sinabi ni Piman ang pangalan, Panse, ang Horn Knight ng Royal Blues. Ito ang uunahin nila mga cops at seryoso si Noah sa pagganti. Sa isang maulan na gabi sa base ng Mother Goose, nag-aalala na si Faye. Hindi na siya mapakali sa paghahanap sa kanilang hindi pa umuuwing kasama na si Poggy. Paulit-ulit niyang tanong, nasaan na si Poggy? Sa likod ng kanyang kaba, sinubukan siyang pakalmayan ni Wake. Maraming tao sa labas sa ganitong oras. Siguradong babalik rin siya agad, aniya. Pero hindi pa rin mapakali si Faye. Dahil sa naipong emosyon, naitanong na rin niya, sino nga kaya ang pumatay kay Mika? Ang alaalang iyon ay bumalik sa kanya ng mariin, ang malungkot na sinapit ng kanilang kasamahan. Napaisip tuloy si Faye, baka kaya hanggang ngayon ay wala pang balita kay Poggy ay dahil nag-iisa itong nagtatangka ng paghihiganti. Napakabobo talaga niya. Sigaw ni Faye, nanginginig na sa galit at kaba. Para kay Wake, wala na silang magagawa sa nangyari, mahinahong sambit nito. Pero sa kabila ng kanyang sariling lungkot, alam ni Wake na si Poggy, gaano man kabigat ang nararamdaman, ay laging maalalahanin sa kanilang mga kaibigan. Samantala, sa isang wala ng taong peryahan, nakasakay si Panse sa isang lumang carousel. May hawak siyang candy habang parang nag-aabang ng kung sino. Maya-maya'y biglang lumitaw ang isang kamay mula sa dilim, isang hindi inaasahang pag-atake. Sa saglit na iyon, naputol ang ulo ng kabayong sinasakyan ni Panse, at sa likod ng tagpong iyon ay anino ng isang tauhang punong-puno ng galit, si Poggy. Nakatitig si Poggy kay Panse, kitang-kita sa kanyang mukha ang nagbabagang puot at paghihiganti. Napangisi si Panse at tumalon sa isang poste ng ilaw.
Matagal na kitang hinihintay, wika ni Panse, kumpiyansa sa kanyang sarili. Sa bawat salitang binitiwan niya, nangingibabaw ang pang-aasar, kasabay ng isang nakakainsultong ngiti. Napansin ni Pogi ang katana ni Mika na hawak ngayon ni Panse. Napabuntong hininga siya bago nagtanong, ikaw ba ang pumatay kay Mika? Sa tanong na ito, tila naalala ni Panse ang nakaraan, si Mika, isang mahusay na mandirigma, bihasa sa paggamit ng katana. Dahil sa galing na taglay ni Mika, isinama ni Panse ang kanyang katana sa kanyang koleksyon. Sa kasagsagan ng malamig na ulan, naramdaman ni Pogi ang bigat ng kanyang paghihiganti. Sa galit, nasabi niya, manahimik ka na, hayop ka. Ngunit tumawa lang si Panse. Kung gusto mo akong sugurin, lumapit ka. Sigurado akong mag-e-enjoy tayo ngayong gabi, tugon nito, puno ng pananabik. Habang nagaganap ang tensyon sa peryahan, sa isa pang panig ay nagkakasana ng plano sina Piman, Noah at Jack. Narinig ni Jack mula kay Piman ang pangalan na, Hornite Panse, ang sinasabing salarin sa pagkamatay ni Mika. Nang tumayo si Noah upang maghanda, nagsabi agad si Jack, sasamahan kita. Mapapabilis ang paghunting natin kung dalawa tayo. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, binigkas ni Piman ang isang mahigpit na babala kay Noah, kapag mag-isa kang lalaban kay Panse, hindi mo siya matatalo. May dalawa pang malalakas na knight ng Royal Blues na maaaring sumaklolo sa kanya, ang pinagsama-samang lakas ng mga iyon ay sapat upang durugan ang kriminalidad sa Inglaterra. Naningkit ang mga mata ni Noah, tila walang alintana sa babala ni Piman. Wala akong pakialam kung gaano sila kalakas, tugon niya. Sisiguraduhin niyang papatayin si Panse, kahit ano pang mangyari. Sa mga nag-iisip tulad ni Piman na hindi kaya ni Noah si Panse, dyan kayo nagkakamali, hawak niya ang isang lihim na hindi alam ng iba, minana ni Noah ang kakaibang kapangyarihan ng kanyang ama, si Mr. Fogg. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Umiiral ang takot, ngunit di natin ito ikinatatakot, dahil ang mga puso